seedlings. Okay, so in Filipino ang tawag doon ay dapog. Okay, so dapog. So, ang dapog ay yun yung ginagawang binhi. Okay, pinatutubo ng kaunti para gamitin sa pagtatanim ng palay. So ito na ngayon. So we're going to the farm by motorcycle. Pinakikita po ngayon ay ang binhi. Okay? Ang tawag sa binhing yan ay ano tawag sa binhi niyan, sir? Basta may puting gano'n lang ay gano'n lang. Palay na 216. Okay, so yung palay na 216. Ang tawag dito ay ang itang proseso ng pagbibinhi, kung saan ay 24 oras nilang binabad sa tubig ang sako ng palay doon sa tubig ng irrigation. So nakalubog siya dyan ng 24 hours. So after 24 hours, iaahon from the irrigation at patutuluin para magkaroon ng sibol. Gaano katagal yung pagpapatulo, boss? Isang oras. Mga isang oras. Tapos nagkakasibol na siya. Maghapon lang siya nakasilid sa sako. Maghapong nakasilid sa sako at magkakaroon na siya ng sibol. Ayan, so itong binhi na to ay hahakuti naman doon sa kanilang palayan kung saan sila ay gagawa ng dapog. So ikakarga nila sa motor. Kaya nga. Kung nga magdadrive, hindi ikaw. Ayan, so ikinakarga nila ang palay. So ilang balik ho yan, sir? Sadaan. Ikakarga mo na lahat yan? Isang kabanda, hindi na akin yan sa karating na yan. Ayan. So para sa ilang ektarya ho yung palay nyo? Kalahating ektarya. Ganyan po ang binabaybay papunta sa kabukiran. So napakahirap na dinadanas ng mga magsasaka bago makapag-produce ng palay. Yan. Ganyan po ang hirap na dinadaanan nila papunta sa tubigan. O diba? Diba? Oh, napakahirap ng buhay ng mga magsasaka. Mula sa paghahanda ng lupa, sa pagbubungkal ng lupa, hanggang sa pag-ani. Pagkatapos ng kanilang mga paghihirap, ang kilo lamang ng kanilang palay ay 12 pesos. At kapag inabot pa ng bagyo, bagsak presyo hanggang 7 na lamang po. Yan. Ganito ang dinadaanan nila papunta sa bukid. Yan. So yung mga nakikita nyo yan, ang lawak, no? So yan ay mga nataniman na. So panimula na naman ng pagtatanim. Season ng pagtatanim ngayong Disyembre. So yan. Delikado ang aking kuko. Baka mamatay sa puti. Ayan, kailangan matindi ang iyong balanse sa katawan. Kung hindi, Ay, madulas ate yung ano dyan ka pupulutin. Ayan, makukunin? Ako, ano niya yung 5 kilo dyan? Ayoko! Wala rin ba? So, andito na tayo sa tubigan. Ayan. So, yung sinasabi ko kaninang saha, eto yun. Ayan. So, kinuha siya sa katawan ng saging. So, dapat medyo matanda na yung saging para medyo mahaba-haba yung makuha niya. So, yung saha na yan ay ginagamit na sa paligid niya, no? Sa paligid ng pinaka
bed, kama ng palay. Okay? So pag nakagawa ka na ng bed, so ang ilalim niyan ay salamin. Ay, no, not salamin, but plastic. Tapos ibubudbud ang palay. Yung binabad na palay for 24 hours ay ibubudbud dyan. Hanggang dun. Sa dulo. Okay, so gaano karami yung ginagawa nyong dapog, sir? Gaano karami yan? Isang sako? So iyang ginagawa nyo? Ilang ektarya ang kayang taniman yan? Isa't kalahating ektarya. So gaano katagal yan iiwanan dyan? So 12 days lang siyang iiwanan dyan, tapos tutubo na siya bilang binhi. Meron bang required na kapal ng palay? Kung gaano kakapal dapat ang nilalagay dyan sa pinakakama? Sorry! Nahulog ako. Akala ko katapusan ko na. So gaano kakapal huyang ano? Yan. Sandangkal? Ganyan? Yan. So yan, may konti na siyang parang ugat. So dyan magsisimula yon. So ang tawag dito ay pagdadapo. So paghahanda para sa pagtatanim ng palay. So ito ay good for isa't kalahating ektarya. Ay! Teka lang. Ayan po ang aking paa. Putikan na. Nahulog ako. Ayoko sanang lumusong. So ibig sabihin, ang isang ektarya ay nangangailangan ng 2 kavans na palay para sa pagbibinhi. Ayan. So dahil ito ay yung kanyang gagawin ngayon na dapog ay para sa kalahating ektarya ng palayan. Ayan. So lapitan natin para makita natin kung paano ginagawa ang pagdadapog. Yan, so tulad ng sinabi ko kanina, kailangan gawa ng tinatawag na kama or bed. So yan, so kailangan pantay yung putik or lupa. Hindi nakalubog sa tubig. Ayan, dahil anniversary nila, tulong silang gumagawa ng kanilang kama. So kama ng kanilang palay. Yan. Ayan, so kanyang ilalatag. So, kailangan latagan ng plastic. Siyempre, kapag ka nilagay mo ng diretso dyan ang palay, tutubo na siyang diretso. Yung ugat ay lulubog na doon sa putik, sa lupa. So, kaya kailangan lagyan siya ng sapin. Dilit ko na nga yun, makikita. Kailangan ng sapin yung pinaka palay, yung putik, para hindi pumunta yung ugat doon sa lupa. Yan. Kailangan may pagmamahal yung paggagawa ng bed. Para maganda yung binhi. Yan, kailangan papantay-pantayin, papatagin. Yan, lulusong ako. Wow. So as you can see, so gumagamit sila ng saha. Saan ba yung saha? So yung saha, so magkaiba po ang saha at saka yung sahang na may NG. So yung saha, ito yung katawan ng saging. Saging tapos hinihiwa-hiwalay. Pag nahiwa-hiwalay na, yan yung pinaka-trunk ng saging. Ito siya, nakikita nyo. So kailangan hati-hatiin. Yun yung magsisilbing pinaka-bakod or fence para hindi kumalat yung pinaka-seedling. Okay? So yan, so kailangan may harang. So kung makikita nyo, yung bed niya ay merong plastic. So pagkatapos gumawa ng pinaka-pundasyon, no, na putik or lupa, kailangan sa pinanang, what's that? Plastic. Kasi pag walang plastic, matik, tutubo, yung ugat ay mapupunta doon sa pinaka-soil. Yan, so mahirap pa siyang tanggalin. Kaya ganyan. So kailangan ng stick para makagawa ng
bed, okay, ng seedlings ng palay. So, yan. So, busy sila sa pagpe-prepare. So, yung mga nagtatanong kung magsasaka ba ako, bakit ako nandito? Opo, magsasaka po ako. At ako ay mapagtanim. Kaya lang, hindi ng galit, kundi ng pag-ibig. So, yan. Kaya, tingnan niyo sisipag nila, di ba? So, boys, pag maghanap kayo ng partner in life, kuha kayo ng hindi mga pasosyal. Huwag kayo hanap ng pasosyal na puro paganda lang, pakit-kit sa social media. So, dapat may alam sa buhay kahit saan mo dalhin, no? Dalhin mo sa bukid, marunong. Dalhin mo sa market, marunong. Okay, dalhin mo sa place na something na social, marunong din. Kailangan flexible. Uy, don't say bad words. Okay. Nang ano yun, nang magkama ng seedling. So yan, ang lawak ng ang lawak ng lupain. Yan ang mga patataniman ni Doña Beth. Thank you kay Madam. Yeah. Thank you kay Madam Alvarez. Kay Madam Aurin. Kay Boss Alvarez. Yan. Shout out daw kay Madam Alvarez. 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 Yan. Kay Boss Jojo Alvarez. Shout out! Yung ayan na yung binhi. Paparating na. Ayan. So itong gagawin niya ngayon ay para sa kalahating hektarya lang. Tapos, iwanan lang nila yan dyan for like 11 to 14 days. So after 11 to 14 days, pwede na siyang hanguin or kunin from the bed. Okay? Tapos niro-roll yan, tapos siya yung itinatanim sa palayan. So masyadong maproseso talaga ang paghahanda ng palay. Kaya sobrang nakakasama ng loob, no, na yung pinagdadaanan ng, alam mo yun, yung proseso nito bago maging bigas, bago mapunta sa mga pinggan natin. So napakahabang proseso. Pero karaniwan sa kanila ay after ng napakahabang proseso ay bigo, malungkot. Bakit? Kasi 10 piso lang ang presyo ng palay ngayon. So tingnan niyo naman ang putik, no, na putik. Nasaan ba ang putik? Yan. Diba? So yung lang, parang so, hindi yung legs pa ang putik, kulay putik lang yan, no? Pero pinakikita ko talaga, ayan, yung putik na yan. Sinusuong yan araw-araw ng mga magsasaka. Kahit maulan, kita niyo naman yung weather ngayon, no? Maulan. Pero andito sila ngayon sa bukid para maghanda ng palay. Binubudbud niya na yung binabad na binhi doon sa pinakakama ng palay. Yan. So, tulad pa ng proseso. Magdadapog ka, mag-aararo ka, okay? Maguguhit, papantayin mo yung putik para pag itinanim yung palay ay pantay. Okay? Pagkatapos mong maitanim, nilalagyan pa ng abono, ng pesticides. Ano pa ba? So, fertilizer, pesticide. Tapos, anong tawag doon sa tinatanggalan ng mga damo? Ginagamasan. Yung tinatanggal yung mga... weeding, right. So, weeding. So, yung weeding, yun yung tinatanggal yung mga damo sa pagitan ng mga palay. So, yan. Yan yung magawa. So, kaya mga nagana, isulong natin ang pagtaas ng presyo ng palay, no? So, oo, para maging sulit yung hirap ng mga magsasaka. Okay? Basta yun na, kailangan aware tayo sa proseso para mas mapahalagahan natin ang palay, bigas, kanin sa ating mga pinggan. So, isa pa sa mga mahalagang bagay, yun na, yung mga pantayan naman, masasya naman yung benepisyo ng mga magsasaka sa pamamagitan ng pagtataas ng presyo ng palay. So, dapat makita din to ng ating gobyerno. Yung hirap. So, tinatangkilik natin, kumikita yung mga magsasaka sa ibang bansa. Samantalang yung mga magsasaka natin dito sa Pilipinas ay talaga namang naghihikahos. So, nung nakaraang
nung nakaraang anihan, merong mga magsasaka na lugi pa. So namuhunan sila ng mahigit 30,000 sa isang hektarya. Pero ang kinita lang, ang napagbentahan lang ng palay nila ay nasa 25. So ito ay inantay nila ng almost 4 months. Okay, tapos hindi sila kumita. So nung kinakausap ko siya, medyo talaga naiiyak siya dahil after 4 months, inaasahan sana nila na makakapagbayad sila sa mga inutang nila para sa kapital, para sa pesticide, sa bini. Kasi yung binhi nilang yan, binibili rin nila yan eh. Yan o, yan binhi. Bossing! Anong tawag dyan sa binhi mo? 216? Hindi ba 214? Di ba kanta yun? Am I real? 216. Ano yan? 216 na yan? Parang dinurado ba yan? Ngayon, magsisimula ka pa lang sa proseso. So, magkano pa lang ang nailalabas mo? Diyan sa bini, magkano na yan? Binili mo ba yan? Ninakaw mo lang. So, nagtira ka talaga. So yung binhi nila ay tira yan. So, palay pa lang po yun, 4,000 pesos daw for the seedling nila. Okay? So, bukod pa yung mga pagpapaararo nito. Okay? So, yan. Kasi kailangan, syempre, pinalalambot yung lupa, pinapantay yung lupa para ma-prepare, maihanda doon sa pagtatanim. Hello, Cha. I miss you. Hello, Ma'am Cheng. Thank you for watching. Hi, Dale. Ako, ma'am, ganyan din po sa amin, daming nalugi. Grabing baba po ng presyo ng palay. Totoo, Ma'am Cheng, di ba? So, kaya nakita ng marami kung paano yung pinagdadaanan talaga ng mga magsasaka na hirap. So, kahit umuulan, no? Kahit bumabagyo, ano sila? Talagang dito sila sa bukid, no? Sa totoo lang naman, wala silang masyadong kinikita dito sa, yun nga, tulad nga sinabi ni Ma'am Cheng, lugi pa, okay? Abonado pa. So, pero thankful pa rin tayo kasi kahit ganun ang nangyayari sa kabuhayan nila, patuloy pa rin sila sa pagtatanim, no? Yun naman pala. So, ang sinasabi nila ay meron daw talagang tulong na nakalaan para sa mga magsasaka, kaya lang hindi nakakarating o hindi na ipapaabot sa mga magsasaka. So, yun nga yung sinasabi ko, yung effect ng rice regularization law. Sana'y mas madami ang ating naangkat na bigas. Okay, so parang mas nilakihan yung ating pag-aangkat ng bigas sa iba't ibang bansa dito sa Asia na hindi na nabibigyan ng atensyon yung sarili nating produksyon. Okay? Kaya yun. So bilang suporta sa ating mga local farmers here in the Philippines, so kayo ay ini-encourage ko, kayo ay ang produktong Pinoy bilang suporta sa mga tulad nilang mga magsasaka. So yun lang. Thank you so much for watching. Hi Ma'am Dory. Hello Mari Eleanor. Hello Ma'am Alma. So thank you for watching.